Noong Pebrero 1989, isang lalaking nagngangalang Alec Newald ang dinukot ng mga alien at dinala sa kanilang mundo sa loob ng 10 araw kung saan sinabi nila sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanila. Ipinakita sa kanya ang kamanghamanghang teknolohiya at pinabalik siya sa Earth na may dalang mensahe para sa buong sangkatauhan. Marami siyang natutunan sa 10 araw na yon tungkol sa lahi ng alien na dumukot sa kanya. At hindi ka panipaniwalang mas marami siyang natutunang nakakagulat na bagay tungkol sa sangkatauhan at ang kanyang natutunan ay nagpabago sa kanyang buong pananaw tungkol sa buhay sa planet Earth. At nang bumalik siya sa daigdig, natuklasan niya na ang mga ahensya ng gobyerno ay determinado na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan siya sa pagbabahagi ng katotohanan. Noong mga unang araw ng Pebrero 1989, sumakay si Alec Newald sa kanyang sasakyan mula sa kanyang bayan sa Rotorua patungo sa lungsod ng Auckland, New Zealand. Pagdating niya sa Auckland, nakaramdam siya ng matinding pagod kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso at panunuyo ng bibig. Ang mas malala pa, nakaramdam siya ng disorientasyon at naligaw sa lungsod kung saan siya nanirahan sa halos buong buhay niya. Hindi nagtagal ay nalaman niyang tumigil sa paggana ang kanyang relo. Kakatwa na ang orasan sa kanyang sasakyan ay tumigil din sa paggana ng eksaktong oras ding iyon, 10:30 ng umaga. Napagpasyahan niyang matulog na lang dahil alam niyang magiging normal na ang lahat kinabukasan. Pero hindi pala. Ang unang bagay na nasa isip niya kinabukasan paggising niya ay Huwebes na. Tila kakaiba ang araw na yon. Umalis si Alec ng Rotorua ng Lunes, kaya dapat Martes sana ang sumunod na araw. At hindi lang iyon, ikalawang Huwebes na pala. Dumating siya sa lungsod ng Auckland 10 araw pagkatapos umalis sa Rotorua. Ano ang nangyari sa panahong iyon? Hindi niya matandaan. Nang mga sumunod na araw, nakaranas si Alec ng mas maraming pagkalito, pati na rin ang paulit-ulit at nakakagambalang mga panaginip at pagsakit ng kanyang ulo. Madalas masira ang kanyang sasakyan, kaya sa halip na gumastos ng malaki sa pag-aayos nito, ibinenta niya ito sa mababang presyo. Nang kunin niya ang lahat ng kanyang gamit mula sa sasakyan, nakakita siya ng 2 maliliit na kristal ng pyrite, isang kilalang mineral na kilala bilang fool's gold. Kinuha rin niya ang isang sketchbook na lagi niyang dala-dala, ngunit nang buksan niya ito, nalaman niyang puno ito ng mga kakaibang sketch na hindi niya matandaan kung ano ang kanyang iginuhit. Gayunpaman, sa lahat ng kakaibang bagay na nangyayari noong mga araw na yon, hindi niya ito masyadong inisip at itinapon ang mga drawing sa kanyang mesa sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, 2 tao ang kumatok sa kanyang pinto. Nagpakilala sila bilang mga siyentipiko at miyembro ng Department of Scientific and Industrial Research. Ayon kay Alec, isang New Zealander ang laging nagsasalita. Ang isang Ginoo ay may British accent at nang ipakita niya rito ang kanyang DSIR card, nakita rin ni Alec ang isa pang card na may nakasulat na Royal Institute for International Affairs. Umalis sila ngunit nangakong babalik sa ibang araw. Dahil medyo paranoid ngunit iniisip pa rin na may kinalaman ito sa kotse, lumipat si Alec sa ibang lugar at hindi niya ibinahagi ang address niya kahit kanino. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, natagpuan niya ang sarili na siyang bumukas ng pinto para sa parehong 2 lalaki pagkalipas ng ilang linggo. Sa pagkakataong ito, mas mapilit sila at may ilang partikular na tanong na hindi masagot ni Alec. Dahil wala na siyang ibang maibigay na sagot, hiniling niya sa mga lalaki na umalis na at huwag nang bumalik. Kinabukasan ng gabi, pagbalik ni Alec sa kanyang apartment, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. May pumasok sa apartment. Walang nagalaw, maliban sa 2 kristal na pyrite na nawawala at ilang pahina mula sa kanyang sketchbook. Iniisip niya na nakuha na nila ang kanilang hinahanap at siya ay lulubayan na nila. Ngunit nagkamali siya. Dahil mula sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaalala. Noong una, inakala niyang mga normal na panaginip lamang ang mga ito. Ngunit habang tumatagal ang kanyang panaginip, mas nagiging malinaw ang mga ito. Mga bahagi ng kwento, mga kwentong kanyang naranasan. Nagsimula siyang matulog na may notebook at panulat sa ibabaw ng kanyang nightstand. Di nagtagal, nagsimulang dumaloy ang mga alaala,
kasama ang mga larawan at tunog na nagsisimula na niyang maalala. Namangha at natakot siya sa lahat ng katotohanang nakaimbak sa kanyang utak na ngayon lamang nagsimulang lumabas. Sumulat pa nga siya ng isang libro tungkol sa kanyang karanasan na pinamagatang Co-Evolution, an Interplanetary Adventure. Sa naaalala niya, mas mabagal ang pagmamaneho niya kaysa dati ng umagang yon dahil sa makapal na hamog. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, parang bumagal ang lahat. Lumabo ang kanyang paningin, nagsimulang manginig ang manibela at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang lahat ng nasa paligid niya. Naglock ang manibela at nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Ang sumunod na naalala ni Alec ay ang paglutang nito sa ere. Sa paligid niya, bagamat hindi niya makita ang kanyang katawan at hindi sigurado kung may katawan pa siya, nararamdaman ni Alec ang isang bilog at asul na liwanag. Ganito niya inilarawan ang kanyang kalagayan. Sa kalaunan at malamang dahil nasanay na ako sa liwanag at sa pagbabagong pinagdadaanan ng aking katawan, posibleng nakakakita ako ng ilang parang kaluluwa na gumagalaw sa malayo. Tila may gininto ang liwanag sa paligid nila. Tumingin ako sa ibaba para tingnan kung may pagkakatulad sila sa akin, ngunit hindi ko masiguro. Naaalala rin niya ang pakiramdam ng lubos na katahimikan. Wala siyang naramdamang takot, walang pagkabalisa. Ngayon ay nasa isang malaki at patag na lugar na siya, napapalibutan ng isang bilog na liwanag na tumatakip sa lahat. Nasanay ang kanyang paningin sa liwanag ng lugar na iyon at nang lumingon siya, nakasalubong niya ang dalawang humanoid na nilalang. Tinawag niya sila sa ganitong paraan dahil kahawig nila ang mga tao. Mayroon silang dalawang binti, dalawang braso at isang bilog na ulo na may dalawang mata at isang bagay na parang ilong sa pagitan nila. Sinasabi niya na ang mga humanoid na ito ay babae dahil mayroon silang mga suso. Bagamat tila hindi sila nag-uusap gamit ang mga salita, naunawaan ni Alec na dapat siyang sumunod sa mga alien. Isa sa mga nilalang ang lumapit sa tila isang cabinet na salamin at nagpapahiwatig na gusto niyang umapak ako rito. Habang ginagawa ko ito, nag-adjust ang antas nito sa aking baba. Kasabay nito, may iba pang bumaba mula sa itaas, ngunit hindi ko ito makita ng malinaw. Pagkatapos nang tumingin ako sa ibaba, natuklasan ko na ako rin ay nagkaroon ng isang plastic na bodysuit o balat at nagmukha akong blue-gray. Mula rito, nahinuha ko na ang aking mga babaeng kasama ay maaaring may kulay ng balat na katulad ng sa akin sa ilalim ng kanilang mga suit. Kapansin-pansing wala na akong balahibo sa katawan. Hindi gaanong malinaw sa akin kung ano ang nangyayari. Walang paraan para malaman ko kung ang plastic na balat na nakatakip sa ulo ko ay tulad ng sa kanila at wala naman akong makitang salamin para tignan ang aking sarili. Hindi ko rin maramdaman ang suit. Tila wala akong suot dahil napakagaan ang aking paggalaw. Pagkatapos lumapit sa kanya ang isa sa mga alien at ayon sa kanyang mga alaala, naglagay siya ng isang ideya sa kanyang isipan. Ang ideyang ito ay kung susundin niya ang mga nilalang, ilalagay siya sa isang mas komportableng lugar kung saan makakausap niya ang ibang mga nilalang. Hanggang sa puntong ito, hindi pa siya sigurado sa nangyayari. Hindi niya iniisip na mga alien ang mga ito, kundi mga anghel, kaya naisip niya na baka patay na siya. Nang mas malapitan niyang tingnan ang isa sa mga anghel, nakita niya na maganda ang mga mata nito at may kulay na tila violet o blue. Mahaba ang kanilang leeg at ang kanilang mga balikat ay hindi tuwid kundi nakayuko pababa na nagtatapos sa dalawang mahahabang braso na may 5 daliri sa bawat kamay. Naakit siya sa nilalang na ito at sinundan niya ito. Habang ginagalugad niya ang silid na parang isang mahabang pasilyo, napansin niya ang isang pinto sa kabilang dulo. Pumunta siya sa pinto at sinubukang buksan ito, ngunit nalaman niyang kaya niyang tumagos dito na parang isang kaluluwa. Mas pamilyar ang sumunod na silid dahil mayroon itong mga muebles, mga upuan at mga mesa, at ang silid mismo ay pabilog at walang matutulis na gilid. Sa tabi ng isang mesa ay may isang babae, isang babaeng tao. Naramdaman ng babaeng ito ang presensya niya at ang mga salita nito na narinig niya gamit ang kanyang isip. Sabi niya, "Maligayang pagdating." Sinubukan niyang sumagot ngunit walang salitang lumabas at nagpatuloy ang babae. "Ang pangalan ko ay Millie Ikanya." At nang makitang nahihirapan si Alec,
Sinabihan niya itong huwag masyadong magsalita at isipin na lang ang gusto nitong sabihin. Sa puntong ito, mas makabubuting ipaliwanag kung paano nakikipag-usap ang mga alien na ito. Tulad ng natutunan ni Alec noong nanatili siya sa lugar na ito, ang komunikasyon ng tao sa mundo ay napaka-primitibo. Gumagamit ito ng napakaraming resources, mga muscles, organs, laway at vibrations. Ang pinakakaraniwang paraan ng komunikasyon sa mga nilalang sa ibang mundo ay telepathy. Ang telepathy ay hindi gumagamit ng mga salita, hindi nito kailangan ng wika, at kahit na ganon, ito ay 10 beses na mas precise kaysa sa anumang wika sa Earth. Hindi kailangang unawain ng ibang tao ang sinusubukan mong iparating. Hindi kailangang i-encrypt ang isang kaisipan sa mga salita para lamang ma-decrypt ng ibang tao ang mga salitang iyon. Gaya ng alam nating lahat, ang pamamaraang ito ay madaling kapitan ng mga hindi pagkakaunawaan na marami sa mga ito ay may kakilakilabot na mga kahihinatnan. Hindi pa kasama ang hirap na nagmumula sa mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika. Sa pamamagitan ng telepathy, lahat ng mga problemang iyon ay nawawala. Ito ay isang tunay na dinamikong paraan ng pakikipag-ugnayan, madalian, tumpak at universal. Higit pa rito, ang wika ng mga alien ay may karagdagang dimensyon dito. Ang bawat kaisipan at konsepto ay ipinapabatid sa pamamagitan ng telepathy at sinasamahan ng mga kulay at nota na para kay Alec ay parang musikal, ngunit sa katunayan ay isang aparato na pumipigil sa kanilang mga komunikasyon na hindi mabasa ng mali. Inilalarawan din ni Alec ang kanilang numerical system dahil ibang-iba ito sa modernong metric standard. Ito ay ginawa sa sistemang 12 sa halip na 10. Gaya ng ipinaliwanag ng mga alien, ang mga value na ito ay tumutugma sa mga numerong naroroon na sa tinatawag ng mga tao na kalikasan. Hindi naman nangangahulugan na ang mga alien ay nakikipag-usap lamang sa pamamagitan lamang ng telepathy. Mayroon din silang isang komplikadong sistema ng pagsusulat na muli ay batay sa mga letra pati na rin sa mga kulay. Ang mga kulay na ito ay hindi lamang ang 7 pangunahing kulay ng bahaghari. Ang bawat isa ay nahahati sa maitim, katamtaman o puti. Bawat isa ay may kanya-kanyang kahulugan. Siyempre, mangangailangan ng malaking oras, effort at pagsasanay para matutunan ni Alec ang wika sa loob ng 10 araw. Sa halip, ang ginawa niya ay kinopya niya ang alphabet system nila ayon sa kanyang naaalala. Kinopya rin niya ang mga numero mula 1 hanggang 12. Sapat na ang mga ito para mabuo ang lahat ng natitirang numero. Ang number 12 ay mayroon ding relihiyosong kahalagahan. Ito ay isang simbolo na lubos na iginagalang ng mga alien. Matapos itong makita halos sa lahat ng dako, naunawaan ni Alec na ito ay kumakatawan sa isang uri ng pambansang sagisag sa tinubuang bayan ng mga alien. Kinakatawan nito ang kanilang kabihasnan at tulad ng 7 na kumakatawan sa pagkakumpleto at sa makatuwid ay Diyos para sa mga Hudyo, ang 12 ang pinakamahalagang numero sa kanilang numerical system. Ang 0 ay palaging kinakatawan ng kulay puti at kapag lumilitaw ang puti sa kanilang mga sulat, ginagamit ito upang paghiwalayin ang mga pagkakasunod-sunod ng mga kulay. Palaging tinatanong ni Alec kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo dahil sa kuryosidad, ngunit sa katotohanan, 99% ng komunikasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng telepathy, direkta sa isip ng isa't isa nang hindi kinakailangang matutunan muna ang wika ng isa. Ito ay isang pambihirang imbensyon, isa na magpapabago sa buhay sa daigdig, at gaya ng makikita natin sa loob ng ilang minuto, hindi ito malayong mangyari. Sa pamamagitan ng telepathy, nalaman niya kay Millie na hindi siya patay o nasa ibang planeta, ngunit sa isang transporter na tinatawag nilang light ship. Ipinaliwanag ni Millie na minsan siyang nabuhay sa daigdig, ngunit ayaw na niyang bumalik. Si Millie ay isa lamang tripulante. Ang ship ay pinapatakbo ng mga entity na tinatawag niyang guardians o elders. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang iba pa, nilapitan sila ng 3 nilalang. Ang isa ay tila isang babae, ang isa ay mas maliit, mas katulad ng unang 2 alien na kanyang nakasalamuha, at ang pangatlo ay ang pinakamaliit sa lahat
at naglakad sa harap nila ng may kahangahangang anyo. Sa kabila ng kanyang liit, ang alien na ito ay may napakalakas na aura sa paligid niya at agad na nalaman ni Alec na may hawak itong posisyon ng kapangyarihan sa lightship. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga elder. Tiniyak sa kanya na makakapagdesisyon siya kung gusto niyang bumalik sa kanyang planeta o hindi. At inatasan siya ng isang kasama na mukhang tao. Ang babaeng sumama sa kanila at nagngangalang Zina. Si Zina ang naging escort niya sakay ng lightship. Sinundan niya ito kahit saan sa mga sumunod na araw at sinagot ang lahat ng kanyang mga tanong. Nagtataka si Alec kung bakit siya ang napili nila sa planetang Earth. Ipinaliwanag ni Zina na matagal na silang naghahanap ng bagong tahanan at ang Earth ay isang magandang kandidato para sa kolonisasyon, ngunit hindi pa kayang tiisin ng mga alien ang gravity ng Earth. Ngunit sinabi niya kay Alec na malapit nang magbago ang sitwasyong ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo